po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong August 12, 2024. And for today is Monday. We will have our new weekly theme, which is Full Armor of God. And it will also be our topic for today. And it is the Belt of Truth na makikita po natin sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 14 na nagsasabing, "Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place." So, sinasabi po rito na maging matatag po tayo, maging magiting tayo, maging steadfast, maging sturdy, maging righteous pagdating po sa pakikipaglaban natin sa mga kasalanan at sa mga evil forces sa mundong ito, no? Kasi demons are our real enemies. Ngayon, maaari nating sabihin na yung mga tao is yung ating ang kalaban. Pero ang tunay na kalaban nating lahat, lalo na sa ating mga believers, sa ating mga Christians, is demons. Dahil yung demons po, yung mga gumagawa ng paraan upang ma-influence yung ibang tao na gumawa ng kamalian. Yung mga demons, yung dahilan sa lahat ng mga dilubyo sa ating buhay. Kasi nililigaw nila tayo from the correct path. Their main goal is to deviate us from the path of the Lord, from the path of glory. No? Pangalawa, demons aim to destroy God's world. Ngayon, ito po yung reason kung bakit ganon talaga yung mga ginagawa sa atin ng mga demonyo, no? At kung bakit natin sila dapat turingin bilang mga tunay nating kalaban. Dahil ang aim nila is destroy yung mundong binuo ng ating Panginoon. Kumbaga, lahat ng creation ni God, ayaw nila doon. They are opposed to that. And they are opposed to us being successful. Kasi isa tayo sa mga creations ni God, no? Therefore, they do everything they can with their power in order to deviate us from success, in order to endanger us, in order to put us in a position wherein we are far away from God and hindi tayo matutulungan ng Panginoon kasi nga we are so far away and we are so enveloped in sin na hindi na natin kinakaya. And pangatlo, demons fight with lies, but we fight with the truth. So, yung mismong kapangyarihan po ng mga demonyo is yung kakayahan nila upang magsinungaling and mangumbinse ng hindi totoong mga bagay. That is their way of making sure na sumunod tayo sa mga kagustuhan nilang masasama. They fight with lies. Pero, us, people that believe in God, fight with the truth. Hindi tayo maaaring maapektuhan ng mga kasinungalingan ng mga demonyo kung alam natin yung katotohanang pinapalaganap sa mga salita at katuruan ng Panginoon, no? Ito naman po yung tatlong applications. Una, wage war against our real enemies. Huwag po tayong magtuon ng pansin sa ibang mga tao dahil hindi po sila ang ating tunay na kalaban. Ang dapat pong pagtuunan natin ng pansin is yung mga demonyo na patuloy sa pagtulak sa atin upang mapalayo tayo sa Panginoon. Pangalawa, let's work towards restoration. So, this world that we live in is truly dark. Punong-puno ng kasalanan. Ngayon, bukod sa pagfa-fight ng mga demons using the truth and avoiding their attacks, no? Avoiding their lies. Kinakailangan din po nating pagtrabahuhan yung restoration ng mundo. Yung former glory ng ating earth, ng ating mundo na siyang ibinigay sa atin ng Panginoon.
Pangatlo, let's wear the belt of truth. Ngayon, paano natin ito magagawa, no? Let's immerse ourselves in the Word of God. Alalahanin po natin. Pagnilay-nilayan natin. Aralin natin at isabuhay natin. Kasi ang Word of God is the Word of truth. Lahat po ng mga salita ng Panginoon ay pinapatotoo at hindi magkakamali. So that is our belt of truth, na kung saan maaari natin gamitin kapag inuudyok tayo ng mga demons na gumawa ng mga bagay na maaaring maturing na kasalanan. So yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let's all give glory to God.